Hi mga Bex! Welcome back to my YouTube channel. And pasensya na kung ganito yung itsura natin. Dapat nakaayos talaga ako pero wala na akong time mag-ayos sa sarili kasi dapat talaga akong tulog. And kung makikita niyo yung mata ko, laki na ng eye bags ko. And yan, naka-duty pa rin ako ngayon sa JK. Break ko lang ngayon. May break ako ng 15 minutes. And sabi ko nga mag-upload ako ng vlog ko. And sana yung vlog ko na lang dapat is all about sa pagiging manager ko sa JK and ibang vlog na yung gagawin ko. Pero sa nangyari, may hindi po kasi magandang nangyari. And for sure, nakita niyo na din po yung status ko sa Facebook. And naiyak ko na lahat kagabi. Sabi ko, hindi na ako iiyak. Kasi baka mahirapan kong umakyat yung daddy ko sa langit. Pag iyak ako ng iyak, baka mas mahirapan din siya. Anyway, ayun nga, tulad na lang yung sinasabi nyo. Nasasabi nyo, tulad nga nung nagbabasa nyo sa title. Yes po, wala na po yung daddy ko. And para po sa kaalaman ng lahat, yung daddy ko po is lolo ko po. So, lumaki din po kami sa lolo at lola ko, sa magulang po ng father ko. And una pong nawala yung mami ko. Pagpasok po ng 2020, nawala na po yung mami ko. And lumipas yung panahon, yung taon, nagsasalit-salitan po kami ng tita ko para dun sa daddy ko. So, isang buwan sa kanila, isang buwan sa amin, minsan naman nasa kanila lang, minsan naman nasa amin. As in, ganun po yung routine namin para malagaan din po talaga yung daddy ko. And, ayun, hindi ko na din bilag. Actually, last week, na-confine po yung daddy ko kasi okay naman po siya, tapos bigla na lang po siya parang nanghina. Although malabo na po yung mata niya and may hirap na rin siya makapanding. And may sakit din siya pneumonia. So, nung na-confine siya, nakita na yung sakit niya nga po ay pneumonia. After po niyan, makaano po sa hospital, tumira na po siya sa amin. And yun po yung mga kapatid ko ng tatay ko, tinutulungan naman po sa pag-aalaga. Tapos sa gamot po, nilalapit po namin sa sa mga barangay, ganun. Yung iba binibili, pero yung kadalas nilalapit and minsan ako yung bumibili. And alam niya naman na ako yung breadwinner ng family ko. And hindi ko din naman talaga kaya po shoulder talaga. So kahapon, habang nakaduty po ako sa JK, and alam ko naman natin na blockbuster po yung JK. And bihira po akong sumagot ng cellphone talaga sa mga chat. Bihira na po talaga. And habang naka-duty ako, tumawag po yung mama ko and nagalit ako kasi busy na po talaga ako and alam nila na hindi ako sumasunod po. Busy ako. Pero nagulat na lang ako nung sinabi ng mama ko na uwi na daw ako kasi wala na daw po yung daddy ko. And parang hindi ko makapaniwala. Kasi bago ko pumasok kahapon sa trabaho ko, bago ko pumasok, ay naku, hindi na ko iyak, promise. Hindi na ko iyak. Bago ko pumasok ng trabaho kahapon, tinitignan ko siya, kasi sabi ko, kain ka na, kasi wala nga siyang ganang kumain. And ang gusto niyang laging kainin ng kopya. So, nung kahapon, tinanong ko siya, sabi ko sa kanya, kain ka na ng kanin, ayaw na daw. Sabi ko, anong gusto mo? Hopya. Hopya daw yung gusto niya. That's why nagpabili ako sa mother ko. And sabi ko pa sa kanya, pagbalik ko galing duty, pagbalik ko galing work, bili tayo ulit ng hopya mo ha. Pero yung pala, pag-uwi ko galing work, wala na sa aking daddy. Sabi nga nila, laki pa daw yung daddy ko kasi nakakabot na sila 79. Pero kasi hindi ko matanggap na parang ang bilis ng pangyayari. Parang nagpaalam pa ako sa kanya bago ako pumasok. Na pagbalik ko galing bibili lang ko siya ng makita ko. Ayun, walang lolo pag-uwi ko ng bakay. Anyway, ayun. Bago ako pumasok dito, sinabihan na lang din ako nila Jessica na huwag muna akong pumasok. Mag-focus muna ako doon kasi kami patay kami. Pero sabi ko okay lang. Kapiin ko yung oras ko sa trabaho kasi kami yung mahihirapan. Mahirapan din kami.
gastos, wala akong pang-gastos, mas nabulol yung dati ko. Kaya sabi ko, kailangan ko pumasok, kailangan ko may pang-gastos ako para maging maayos yung bulol ng dati ko. And anyway, pinagtutulungan naman namin. Ako, ginagawa ko ng lahat. Nilalapit ko din sa lahat para makalas tayo ng gastos kasi syempre, ito yung realidad. Ito yung reality. Hindi ako nagpapaka-plastic. Ganun yung ginawa ko. And bago ako pumasok dito sa JK, sobrang sakit ng puso ko kasi ako yung bumili ng mga gamit. Parang ang bilis ko talaga. Walang gamit naman talaga yung gusto ko yung gusto na paupo. Dapat ngayon, binibilang ko na siya ng gamit na gagamitin para sa mga. Ito na, hindi na ako iiyak kasi ayoko nang mahirapan yung dati ko sa kaya and of course, sobrang namimiss niya na din yung mami ko. Nagkasama niya sila mga. Alam niyo, iba talaga pag alagang lola, iba talaga pag alagang lolo. Kahit nasabihin mo, sobrang higpit sa'yo, iba pa rin yung love. And ayun, nanggapan na lang talaga. Wala na tayong magagawa kasi di na din naman mahihirapan yung daddy ko. Wala kay Lord na siya. Kasama niya na si Lord. Di na siya mahihirapan. Sabi ko nga, tanggap na namin pero masakit na. Para lang maging okay siya. Naiyak ako kasi baka may makakita umiiyak ako. Nandito lang po ko sa gilid ng JK sa may pagdan. So, kinangita po ko ng mga tao. Once na may akit po, break ko lang po kasi kaya ako nag-vlog. Gusto ko lang naman kayong i-update na baka hindi mo na ako makapag-upload ng vlog. Kahit na gusto ko pa. Siguro magba-vlog. Para kahit pa paano hindi mamatay yung channel ko. And syempre, focus pa rin dito sa trabaho ko. And ayun, mahirap talaga. Nagsakit din. Pero wala. Hindi niya na din talaga kanaya. And happy naman ako sa mga anak niya na pag-communicate, nakikipagtulungan para magkaroon ng maayos ng buron ng daddy ko. Happy naman ako. And yun lang, malaki ng pagbabago kasi every time na uwi na, wala na. Wala na yung na doon na nakaupo, wala na yung pararuniga. Naalala ko din yung mami talaga yung anak ko. Sabi nga ni Gab, wala. Sabi ni Gab, wala na, Manong, wala na. Masakit naman talaga. Mawala na ako. Mahal mo sa buhay. Diba? Talagang pinakatakot ko kasi alam ko na bago 2020. Dalawa yung nawala sa akin yung mami ko, pati si Kuya Lloyd. After 4 years, yung daddy ko naman, and sabi ko, hindi ako ready mamatayan talaga. Pero wala. That's life. Si Lord lang nakakaalam ng buhay natin. And kailangan matapos ko kasi babalik na ako sa trabaho. And October 26 namatay yung daddy ko. Ngayon po siya ibubuglon. Like, wala pa rin po siya sa pinag-artilahan namin na place na pagbuburulan. So, after po ng out ko dito sa JK, nadiretso na po ako doon. Ako yung magbantay. Kinabukasan, papasok naman ako para mahatinas ko yung katawan natin. And, ayun. Sana pagtrabaho naman na ayos. Yun lang. Kasi, nahihirapan ako eh. Lalo na kung may customer kayo gano'n. Ayun mga guys, and sana tuloy lang po kayo sa pag-support sana manood lang po kayo ng mga vlogs ko and basic lang po kayo dito sa store namin and pasensya na kung baka maglaktaw-laktaw yung vlog, yun lang naman update ko lang ito sa inyo and gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga tao with condolence. Hindi ko po kayo ma-replyan isa-isa. And bawal, alam ko bawal yung magpasalamat. After this,
doon po ako magme-message sa inyo isa-isa. And thank you din kala teacher, kay Jex, din kay Paul sa paghatid sa akin kagabi para lang maging safe yung pag-uwi ko. And yun lang mga Bex, magkita-kita tayo sa next vlog ko. And sama niyo po kami sa prayers niyo. Ayun lang. Bye!